Magandang araw po sa inyong lahat mga kaibigan at sa pagkakataong ito may tampok naman po tayong video dito lamang sa Punto por Punto Review. At sa pagkakataong ito ang tampok ko pong video ay yung minsan may isang protestanteng nagtanong kung yung katuruan ba daw ng simbahang katoliko, na tuwing Biyernes ay bawal ang karne, ito ba ay utos ba ng Diyos o katang-isip lamang na inimbento ng Katoliko? So, sabi niya katuruan daw eh. Ngayon, ang tanong, paano kaya sagutin sa live ng Punto por Punto? Halika na kayo't ating i-review. Magandang araw po mga kapuntos at sa araw na ito po meron po akong tampok na video para sa inyo at sana ay magustuhan ninyo. Kaya sa mga bago pa po sa aming channel, please po don't forget to hit the subscribe button at ang notification bell para maging notified kayo sa bawat video na ilalabas ko sa channel na ito. At bilang kahilingan po ng Punto por Punto team at naway maintindihan po ninyo, sana po wag nyo pong i-skip yung mga ads sa aming mga video. Sa maliit na bagay na po na yan, malaking tulong po yan sa ating programa at sa ating ministry. Sana po maunawaan po ninyo. Maraming salamat po, kaya wag na po natin patagalin. Simulan na po natin. Okay, Brother Giovanni Arayo, good evening. Hello po, good evening. Magandang gabi po. Okay bro, ano yung gusto mong itanong bro o gusto mong italakayin? Ano bro, maintindihan mo ba yung lingwahe ng Bisaya? Nakakaintindi kami ng Bisaya dito bro, kaso nga lang yung majority sa aming mga nanonood hindi nakakaintindi ng Bisaya. Kaya kami nagtatagalog. Kaya kasi Bisaya din yung naririnig ko dyan magkano kanina. Yes bro, may mga alam ko yung mga ganun Yes bro, may mga Bisaya dito. Actually ako taga Osamis Mangkong Dako. Si Brother Tata taga Osamis, si Brother John Ray taga Cagayan, si Brother Romel taga Iloilo, ang Tagalog sa amin si Brother Angel. No? Pero yung aming majority sa mga nanonood Tagalog. Pag tayo nagbisaya dito, hindi nila maintindihan ng buong programa, kaya kami nagtatagalog para sa mga viewers. Tatanong lang ako bro. Oh, welcome tayo dito sa mga hindi Katoliko para magtanong o kaya magkipagsubukan. Welcome dito, magtanong o magkipagsubukan. Okay, go ahead bro. Ano yung gusto mong itatanong bro? Follow up lang dun sa yung narinig ko kanina tungkol sa Biyernes Santo ata yun, yung mahal na araw ba yun? Yung, yes. Tinalakay kanina ng babae, yung sister natin na hindi tayo kakain ng karne sa tuwing Biyernes. Ganun yes. Bro? Yes bro. Yun ang narinig mo bro. Yes bro, yun ang narinig mo. Ang tanong ko lang doon bro, tanong lang para malaman natin kung yan ba ay tunay, kautusan ba ng Diyos o talagang katalang ba o gawa-gawa ng mga tao na gumagawa ng ganyan na mga kata-kata ng tao. May mababasa ba yan bro sa Biblia? Okay, so yan ang ngayong katanungan. May mababasa ba sa Biblia? Meron bro sa Biblia bro na si Apostol Pablo may mga pagkakataon na hindi rin siya kumain ng karne. Oh, yan ha. Nasa Biblia yan. Yun namang sa amin, ang Katoliko, hindi Bible alone. Ang Katoliko, para sa amin, ang haligid sa liga ng katotohanan, hindi Biblia. Ang haligid sa liga ng katotohanan sa mga Katoliko, ang Iglesia. Kaya anuman ang ipahintulot ng Iglesia sa lupa, ay may pahintulot yan sa langit. At anuman ang ipagbawal ng Iglesia dito sa lupa, ay ipinagbabawal din yan sa langit. Kaya ngayon, sa amin, meron kaming disiplina to, na tuwing Biyernes, huwag kumain ng karne. Ito ay disiplina.
Hindi yan ipinagbabawal sa amin ng karne. Kasi pagdating ng alas 12:01, pwede na namin kainin eh. Hindi kami gaya ng Sabadista Okay, bro. na talagang buong buhay nila bawal kumain ng dinuguan. Saka Hindi kami bro, Okay. Yes, Bro Jando, yes. Bro, sa kapatid, okay na ako. sa doktrina namin, at least, Bro, ito na. bro, saglit lang. At least, doktrina namin, tawag dyan is disiplina, no? Tinuruan kami ng simbahan na disiplinahin ang sarili namin, kahit minsan man lang, no, sa isang linggo, at least once a day, once a week, hindi kami kakain ng karne. Pero hindi naman yun pagbabawal na totally huwag kumain ng karne. Parang si Daniel lang din. Si Daniel nga, tatlong linggo siyang hindi kumain ng karne. No, pakibasa mo dyan do. Daniel Gestres. 3 linggo na rin akong hindi kumain. Makinig, bro Jando. Bro kapatid, makinig ka muna bro, basta may sumasagot bro. Kasi dito, pag may nagsasapawan, pinapatayan. Saglit lang, makinig ka muna sa sagot, okay? Sige, Brother General, ako na bala. Okay, eto. Daniel Gestres, 3 linggo na rin akong hindi kumain ng anumang masarap na pagkain, ni tumikim man lamang ng karne o alak, ni hindi ako naglagay ng langis sa aking ulo. So merong ganito na sa Biblia nakasulat na 3 linggo. 3 linggong pagpipigil. 3 linggo nga hindi kumain si Daniel. Hindi lang karne. Tinapay, alak, hindi siya kumain yan. No, Yeah. Tanda ng pag-aayuno yan, kapatid. Okay. Brother Giovanni? Oo. Hello po. Sige, go ahead bro. Next question bro. Dahil ikaw ay hindi katoliko, priority ka. Dahil ikaw ay hindi katoliko. Sige, go ahead bro. Yung binabasa natin, bro, Daniel, di ba? Yes bro, Daniel yung pinabasa ni Brother John Ray. Yung sinasabi doon sa Daniel, 3 linggo, bro. Yes. Maliwanag naman yung bro, 3 linggo. Yes bro. Okay. Basta may pagkakataon lang sa inyo na disiplina, kumbaga disiplina para sa pananampalataya na hindi kakain bawat Biyernes ng karne. Yes bro. Okay. Follow up lang bro Okay, go ahead. Ibang tanong na naman Okay, tanong lang naman para sige. Labas mo lahat ng tanong mo. Sige, go ahead. Yung pagkain ng dugo, bro, Brad, ano ba yun? Yung pagkain ng dugo, binabawal ba yun o hindi sa inyong paniniwala? Sa aming paniniwala bro, bawal kumain ng dugo. Pero ang dinuguan, pwede yon. Dahil ang dinuguan, pagkain na yun eh. Bakit naging pagkain dinuguan? Meron ng ingredients. Meron ng timpla. Niluto siya. Yung sa Biblia na bawal kumain ng dugo, totoong dugo yun na hilaw. Hindi naman luto yun eh. Wala pa naman dinuguan nung panahon na yun. Ang dinuguan ay putahing Pilipino. Pilipino ang gumawa ng putahing dinuguan. Hindi dinuguan tinutukoy doon sa Biblia, sa Gawa 15:29. Hindi yung dinuguan. Talagang dugo yun na literal na dugo pula na hindi niluluto. Yun ang talaga ang bawal sa amin. At saka doon naman sa mga umiiwas daw kunwari sa dugo. Halimbawa, nagluto ng pork chop, no? Nag-ihaw sila ng pork chop. Syempre, walang bibili ng karne na maputla. Ang bibiling karne niyan, pula. Ano nakapagpupula sa karne? Dugo. Ngayon, pag yan nilagay mo sa magbabagang uling, nasa napunta ang dugo, di naluto kasama ng karne. Nang kinain mo yung karne, kasama doon ng dugo na kain mo. Sa amin, hindi kami talaga kumakain ng dugo na hilaw. Kasi ang totoo sa Gawa 15:29, dugo na hilaw yon. Hindi yon dinuguan. Okay? Wala sa Biblia ipinagbabawal ang pagkain ng dinuguan. Next question, bro. Saka bro Jando, dagdagan natin bro Yung Jando. dugo, lakas doon sa lupa at saka tatabunan. Ipalabas yung dugo, ipatagas doon sa lupa. Saka
tatabunan. Yes bro, ang dugo na ibubuhos sa lupa, hindi dinuguan yon. Dugo yun, hindi dinuguan. Yan, gusto ko lang ang pinagkaiba ng dugong literal sa dinuguan. Yung sinasabi doon sa ibubuhos sa lupa, ang pinagsabihan doon, Israelita. At based naman at hindi yun lupa bro. Altar yun di ba? Oh, at saka based naman sa turo, hindi na tayo sakop ng kautusan ni Moises. Palala ko yan kasi nakapagtataka kasi kapag sila yung tinatanong sa kautusan ni Moises, sasabi nila, hindi tayo sakop ng kautusan ni Moises. Pero kapag Katoliko ang kinakausap, bumabay sila sa kautusan ni Moises. Halimbawa, sabi ng dating Daniel Soriano, ang 10 utos ay hindi para sa Kristiyano. Pero pag Katoliko ang nagtanong, binabasa ang Deuteronomy 5:7 hanggang 9. Hindi pala yan para sa Kristiyanos, ba't nyo binabasa yan? O hindi ba? Contradicting himself. O yan, ganyan yan bro, Brother Giovanni. Brother Jando. Yes, Brother Tata. Pwede naman mag-share, konti lang. So, ang batayan sa ibang sekta, yung ceremonial law ng mga Judaism. Yes, bro. Especially yung Leviticus 17:10 na litra por litra hindi pinapakain ang dugo. Dugo naman ang mabasa. So, hindi mabasa din, hindi pa inom ang dugo, ipakain. Ngunit sa Levitico pa rin, 10:18, may pagkakataon na hindi nila pinagbawal ang pagkain ng dugo, ipakain. Pero may ceremonials yung hindi na pasok sa sanctuaryo. Kung basahin natin, pakibasa na lang Brother Jando, bago tayo magpunta sa yung batayan nila sa Bagong Tipan nga pati binanggit na hindi pakain dugo. Sa Levitico 10:18 Brother Jando para sa nagtanong. Narito, hindi ipinasok ang dugo niyaon sa loob ng santuario. Nararapat sana ninyong kainin sa santuario gaya ng iniutos ko. So, yung hindi napasok sa santuario, pwede kainin. Di ba? So, mabasa. Pero ang palusot nila, yung sa Bagong Tipan, sa Gawa 15:29 hanggang 30, na binanggit na hindi pa rin ipakain ang dugo. Pero ating tingnan, hindi lang ang dugo. Lahat ng mga inaalay ng Diyos-Diyosan. Kahit pa hindi baboy, manok, kahit anong hayop, baka, pag inaalay, pati ang dugo, pag inaalay sa mga, pakibasa na Brother Fernando, yun ang ilang batayan sa Bagong Tipan. Dahil sa Bagong Tipan, ceremonial law, sa mga Hudyo lang yun, hindi na yun napatuloy sa Bagong Tipan. Dahil ang utos ng ating Panginoon Jesus, ipakain ang lahat ng pagkain. So, ang ilang batayan, Gawa 10:29-30 para malinawan kung ano po ba bakit binanggit yan, hindi ipakain ng dugo, Brother Jando. Ano yung brata? Gawa 15? 15:29-30. Okay, 29:30, 15. Okay, sabi ganito. Huwag kayong kakain ng anumang inihandog sa mga Diyos-Diyusan, ng dugo at ng hayop na binigti. At huwag kayong makikiapid. Layuan ninyo ang mga yan para sa ikabubuti ninyo, paalam. At pinalakad nila ang mga sugo. Pagdating sa Antioquia, tinipon ng mga ito ang mga kapatid at ibinigay ang sulat. Okay. So, malinaw, specific, ang ipinagbawal dyan, kahit anong hayop, yung nagbigti, yung inaalay sa mga Diyos-Diyosan, kimbali sa atin ngayon, Brother Jondo, sa mga albularyo, yung magdiwata-diwata sa cultism. So, yun ipinagbawal. Pero yung hindi pinaghalay sa Diyos-Diyosan, ay hindi yun bawal. Diba? So, wala tayong mabasa na sabi ni Jesus, huwag kayong kakain ng dugo. Panahon sa Bagong Tipan. Yun lang, Brother Jondo. Ayan po mga kaibigan, so yun po ang sagot ng ating mga kasamahan patungkol sa kanyang katanungan na may kinalaman sa pagkain ng karne. Okay, so mamaya-maya konti, balik po tayo sa ating punto-por-punto review. Ito po si John Labado na sasabi po sa inyo. Maraming salamat po at kita-kits tayo mamaya. Bye-bye!